Shalom, mga kapatid. Sa ating daily Bible devotion, tayo po ay nasa Book of Matthew pa rin. So tatapusin po natin to Book of Matthew. So yung susunod na chapter sa Book of Matthew chapter 9 hanggang 12. Okay, basahin ko po. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him. And Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." So tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kung ano po yung nakikita niyo po sa aming puso na hindi kami karapat-dapat. Lord, forgive us. Lord, forgive our sins, O Lord, that we be able, O Lord God, to be worthy, to listen to your word, to feel your presence. Lord, I pray, O Lord God, na mangusap ko po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa bawat isang makikinig, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, huwag kami sa aming namin. Amen. So dito po sa may verse 9, sinabi dito, the calling of the tax collectors. So when Jesus called Matthew, which is ang kanyang Hebrew name ay Levi, he was sitting at a tax booth. In Jewish society, under Roman rule, tax collectors were not disliked. Sila po ay considered na traitors. Bakit? Dahil sila po ay nagtatrabaho under mga Roman rulers, no? At sila yung po inuutusan na mangolekta ng mga tax. Tapos, sila po ay nag-overcharge sa paniningil. So, maaring kinukupit nila o binibigay nila sa mga sundalo. And also, they were seen as ritually unclean. Hindi sila malinis dahil they have a constant contact with Gentiles. So, sino itong mga Gentiles? Yung mga hindi Hudyo. So, sino po itong mga to? Ito po yung mga Romans. No? Rabbi, like Yeshua, like Jesus Christ, he say, "Follow me," to Matthew. Ang lahat ng tao ay na-shock. Because, normally, ang mga teacher, mga rabbi, sila ay pipili ng disciples who are Torah observant and reputable. Torah observant yung pinag-aaralan po nila yung Torah, yung ano po yung Torah. Ayan po yung 5 books. Ayan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ayan po yung mga kategory ng isang rabbi para tawagin kang "follow me." Dahil pag sinabi palang "follow me", ang ibig sabihin pala nun, imitate the way or my way of life. But Jesus inviting Matthew not only to learn, but restore his identity. So pangalawa po sa verse 10 po, sinabi dito, they were eating together. Because eating together is covenant fellowship. Kaya minsan after ng service, kumakain tayo, no? Meron pala meaning yan, no? Dahil sa mga Jewish, ayan ay fellowship. So itong si Jesus naka-recline or nakasama sa table ng mga tax collectors and sinners, ang symbol po nito kasi is acceptance. Kaya po sabi ng mga Pariseo, bakit gano'n nakikihalubilo siya? So ibig sabihin, tinatanggap ng Panginoong Hesus ang mga makasalanan na to, or parang sinasabi ng mga Pariseo, bakit itong si Jesus Christ, alam nila ng masasama yan, bakit tatanggapin niya? Dahil po ang pakikipag-covenant fellowship or yung eating together, ayan po ay dapat meron kayong relationship, meron po kayong unity. So kung magkaiba po kayo, hindi kanila tatanggapin. Kaya ang observant Jews, they are very careful about eating with those considered unclean. So this explains why the Pharisees were disturbed
kung bakit ayaw nila, kung bakit di sila sang-ayon kay Jesus Christ. Because holiness, hindi po yan ibig sabihin na ikaw ay banal. Ang holiness, ang meaning po niyan in Hebrew word ay separation. Association to sinners will lead to contamination. Mahahawa ka, no? Kaya nga tayo nga, mga Kristiyano ka na, no? Kunyari, Kristiyano ka na. Nandoon pa rin ka sa mga taong, alam mo na, gumagawa ng hindi magaganda, mga tao na alam mo magkakasala ka, sumasali ka pa. Ang nangyayari doon, nagkakaroon ka ng contamination. So, ang gusto ng Panginoon, yung holiness doon, hindi kayo maging perfect, kundi i-separate mo yung sarili mo. But Jesus introduces a deeper principle sa kanila. Kaya sinabi po niya dito, it's not sa last verse po sa 12, it's not the healthy who need a doctor, but the sick. Kasi alam niyo po, in Jewish tradition, yung sin po described as sickness to the soul. Ngayon, pag sinabi ka pong rabbi, ang rabbi po, ang tawag po nila dyan, other word, ay healer. Ano po yung healer? Hindi po yung healer na gumagaling ka na Hindi, yung healer po ng spiritual blindness. Kaya, Yeshua or Jesus Christ positioned Himself as the true healer of Israel, na siya po ay merong compassionate, seeking the lost sheep. So, ganun din po tayo dito pag magsisimba kayo. Dahil sinabi ng Panginoon, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Kaya kung ang doktor natin po ang Panginoong Hesus, at sinasabi sa Ephesians si Jesus Christ ang pinaka-head ng simbahan, ang mga nagpupunta po dito ay mga may sakit. Kaya po, pag magsisimba kayo, huwag kayong maghahanap ng mga perpektong tao. Dahil malinaw sinabi ng Panginoon, those who need physician are those who are sick. Kaya po, minsan, hindi natin maunawaan, yung mga tao kayo nakakainisan, natural lang po yun. Kasi lahat po na pupunta sa simbahan ay mga may sakit at nangangailangan ng kagalingan. Amen? So tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dahil naparito ka, Panginoon, hindi hanapin ang perpekto, kung hindi hanapin, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na Lord, na gustong magbago at lumapit sa iyo. Panginoon, paalala niyo po sa amin, Panginoon, ang aming tunay na identity. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang aming manggagamot. Kaya kung ano man po, Panginoon, nararamdaman namin mga kasakitan spiritually, panghihina spiritually, Lord, kailangan po namin ng kagalingan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salta sa Matthew chapter 9, verse 9 hanggang 12, at pagpalain niyo po ito sa aming puso at maalala po namin ito palagi ang iyong mensahe sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po muli at magkikita po tayo. Meron po tayong Bible study bukas, so magkikita po tayo sa Lunes. So, shalom mga kapatid.